Blessed day mga kapamuso, maraming salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nasa pangalawang Sunday na po ng 2025 at parang alam naman natin na napakabilis po ng panahon and napakaganda po ng patotoo kanina at saktong-sakto po sa tema natin ngayon. Actually, this is not just a theme of our church but ito po yung tema ng buong Pilipinas dahil lahat po tayo at tayo po ay nakikiisa dito sa celebration po ng Bible Month. At ano po yung isang salita na sinabi nung babae kanina? Yung salitang pag-asa. At inaanyahan ko lahat na tumayo at basahin natin yung tema na nanggaling po sa ating National Bible Month. Basahin natin. 1, 2, 3, go! God's Word, Source of Hope. So makikita natin sa next slide natin. Ito po yung kanilang promotion. Kung makikita po ninyo, sige, next slide natin. Yan, God's Word, Source of Hope. At tayo po ay nakikiisa dito. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil we are blessed na malaya nating ipahayag ang ating pananampalataya, ipangaral ang salita ng Diyos. Diba? So sa ibang bansa, ito po ay ipinagbabawal. Pero, gayon po man, yung pananampalataya nila hindi nawala. Kaya tayo ay pahalagahan natin itong kalayaan na ito. Actually, kahit po sa ibang bansa na kahit malaya, dahil sila napapaligiran ng mga hindi naniniwala sa Panginoong Diyos, ay yung persecution. Halimbawa po ngayon, kailangan po ngayon ng pag-asa ng California. Kung yung nangyayari po ngayon lalo sa Los Angeles, Pasadena, sa California. So, nakakaranas sila ng wildfire. And sa mga hindi po nakakaalam, ang California, especially yung kanilang leadership, ang estado nila, ay sila po ay mga majority sa kanila ay hindi naniniwala sa Diyos. Actually, kaya nga ang California, galit kay Trump, mga ganyan. So, gayon pa man, sana itong pagkakataon na ito ay tumawag sila sa Diyos. Mayroong pag-asa. 2 days before or 1 day, basta within 48 hours, they mock God nung nagkaroon ng yung Globe Awards. So, kung nabalitaan niyo yun, so they really mock God, yung kanyang pangalan ay dinudingisan, so hindi nila ginagalang. Gayon pa man, so ito po yung binigay sa atin, God's Word, Source of Hope, at makikita natin dyan yung Lamentations chapter 3. Yan po yung ating verse na ating pag-aaralan po ngayon, story. Basahin po natin, magsimula po tayo, verses 21 to 26. Basahin po natin, verse 21, 1, 2, 3, go. Gayunman, nanumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Yahweh, kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Sa kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Let us pray. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat kami ay merong pag-asa palagi, sapagkat merong kaming Panginoong Diyos sa buhay namin, at kami po ay tangan-tangan namin, naniniwala kami sa katotohanan ng iyong salita, Panginoong Diyos. Kaya anumang pagsubok ang nasa aming harapan, naniniwala kami, may pag-asa kami, malalampasan namin, maaharap namin, mapagtatagumpayan ang lahat ng ito. Kaya po, Panginoong Diyos, sa liwanag ng buhay, sulat ni Jeremiah, Panginoon, sa Lamentations, ipaunawa po ninyo sa amin yung hamon nito sa amin. At Panginoong Diyos, hindi lamang kami ang magkaroon ng pag-asa. Ang pag-asang ito, Panginoon, ay maipasa rin namin sa mga taong nasa paligid namin. Maraming salamat po, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po isa sa mga sikat, isa sa kilalang Bible verse. 'Di ba? Sa katunayan, ito ay kanta pa nga, 'di ba? Ano yung kanta rito? Yung sa verses 22. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never to an end. Ano sunod? They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is the faithfulness. Napakaganda po nito. At mas lalo nating maa-appreciate kung ano po yung background nito.
Lagi ko nga ako sinasabi pag meron akong nakakausap, kapag ka nagbasa ka ng Bible, pag inaral mo yung background niyan, mas lalo mong maa-appreciate. Halimbawa, nung sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ. Ano yung background doon? Nasa kulungan siya nung sinulat niya yun. And take note, nakulong siya dahil wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Nakulong siya dahil ipinangaral niya ang katotohanan. Pero, nasabi niya pa rin, I can do all things through Christ. Naranasan niyang magutom, naranasan niyang mabusog, maghirap, magkikaos, lahat. Sabi niya pa rin, I can do all things through Christ. So, mas na-appreciate natin yung lalim ng message if we know yung background. At ito, mas maiintindihan natin yung background nito kapag yung lalim ng sinabi ni Jeremiah na meron siyang pag-asa sa Panginoon. Kasi po, tingnan muna natin yung background. Ito po yung mga hopeless situations ng kanilang bansa. Ano po ba yung nangyayari nung sinulat niya ito? Paano niya nasabi na ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa, ang katapatan niya ay walang katupusan, ito naman po napaka-hopeless po ng sitwasyon nila. Na tayo po ay makaka-connect po dito, makaka-relate tayo dito dahil naniniwala ako some point sa buhay natin and even siguro sa future, dumating tayo sa punto ng buhay natin na parang wala na yatang pag-asa. Pero tignan ho natin, ito po yung sitwasyon nila. So, babalikan natin sa chapter 1. Unang-una ho, basahin natin. 1, 2, 3, go. Sinakop sila ng kanilang kaaway. So, sa mga ito po ay yung kaaway na tinutukoy dito, yung Babylonia po, si Nebuchadnezzar. So, alam na natin yan. Pero ito po yung sabi sa chapter 1, verses 3 and 5. Ang mga taga-Juday nabihag at dumanas ng kalungkutan at sa pilitang paglilingkod. Ito po yung napakahirap. Diba? So, nabihag sila. Tayo po, mga Pilipino, nakaka-relate tayo dito. Tayo ay nabihag ng Espanyol, nasakop ng Espanyol at nasakop tayo ng mga Hapon. At talagang sa pilitang paglilingkod at sa mga babae, di ba? Yung mga ginagahasa. So talagang napakahirap nito. So tayo, I think, medyo nakaka-relate tayo dito. At ito pa, sa pananahan nila sa gitna ng mga bansay, hindi man lamang sila makapagpahinga. Napapaligiran sila ng mga kaaway, walang paraan para makatakas. Sila po'y walang paraan para makatakas. Napapaligiran sila. Sukol na sukol. At sabi po sa verse 5, naging Panginoon niya ang kanyang mga kaaway. Isa pong napakahirap, di ba? Parang wala ka lang ang bayad. Kasi sino dito yung mga yung mga nagrereklamo? Kumbaga, legit naman yung valid reason naman yun. Hirap na hirap ka na sa trabaho mo, pero feeling mo parang hindi worth it yung sweldo. Na alam mo na yung sweldo mo parang dumaan lang. Di ba? Parang mas mabilis pa sa expressway. Na parang, wow, grabe, dumaan lang sa kamay. Iba nga, hindi nga dumadaan sa kamay kasi naka-Gcash yung sweldo, no? Hindi dumaan sa kamay. Okay, bayad utang, yung para kanina. Okay, lumipad na yung sweldo. Yun, buti nga, nakakasweldo ka pa. Ito, wala ka ng sweldo, alipin ka pa. At para mas maintindihan natin, noong unang panahon, halos hindi ho itinuturing na tao pag ikaw ay alipin. Sa katunayan, mas maintindihan natin yan. Kaya nung panahon nila Lord Jesus Christ, parang hayop sila kung ituring eh. Di ba yung The Passion of the Christ? Ganun ho katindi, kabrutal. Wala pong human rights nung unang panahon. Pag ikaw ay inalipin, talagang alipin ka. Kung wala ka wala nang halaga buhay mo. Kapag ikaw ay nagkasakit, bahala ka sa buhay mo. May mga ganun, lalo pa ngayong kaaway nila. Kaya napakatindi po. Hopeless situation. Sinakop sila ng kanilang mga kaaway. At pangalawa po, ito pa yung nangyari. Number 2. Yan. 1, 2, 3, go. Yan. Sabi po sa verse 20, masdan mo ako, O Yahweh, sapagkat labis akong nababagabag. Naliligalig ang aking kaluluwa. Ako'y lubhang naguguluhan sapagkat naging mapaghimagsik ako. Kabi-kabila ang patayan sa loob at labas ng kabahayan. So nasaksihan ni Jeremiah, yung nangyayari sa mga kababayan niya. Makakita nga lang tayo ng aksidente na duguan eh. Nanginginig ka na eh. Diba? Nung minsan, nakasaksi ako ng aksidente, nakamotor ako noon. Marami rin kami nakamotor. Ang babait namin eh. Kung dati, rumaratrat-ratrat ka pa, siguro mga 70, ganyan, 80 sa floodway. Pero pansin ko, ang babagal namin lahat. Kasi nakakita kami ng, hindi ko na ikikwento, napakatindi talagang aksidente yon. Yung alam mo yung habang nagdadrive ka,
tumatatak sa isip mo, tapos gabi yun. So, tapos yung hanggang sa wala kang ganang kumain. Kasi naaalala mo, what more else ito? Nakikita mo yung mga kababayan mo. Tinataga, sinusunog, iba-ibang sitwasyon. At talagang napaka-hopeless. Kasi nga, nasusukol na sila, wala na silang lakas. Pangatlo po, ang hopeless situation nila, na kinasasadlakan nila dito, ito, matindi to. 1, 2, 3, go! Yung ginawa nung panahon ni Solomon, winasak, sinunog, ito po'y pride nila to. At kung mababasa po natin sa sulat ni Jeremiah, isa sa dahilan bakit ayaw nila sumuko, sinasabi ni Jeremiah, sumuko na kayo para mabuhay kayo. Pero sabi nila, hindi kami pababayaan ng Diyos, nasa amin ang templo ng Diyos. Bagamat ang templo ng Diyos ay inuyurakan ng mga Israelita nung panahong ito, pero pinayagan ng Diyos na mawasak yung templo. Akala nila hindi papayagan ng Diyos. Pride nila to eh. Pero ito po yung verse 10, sabi dito sa chapter 1, sinamsam ng mga kaaway ang lahat niyang kayamanan, ang mga di dapat pumasok na mga taga-ibang bayan, ang banal na templo ay kanilang nilapastangan. At kukuha po tayo sa isa pang sulat ni Jeremiah sa chapter 52 verse 13, sinunog niya ang templo ni Yahweh, si Nebuchadnezzar po, Babylonia, ang palasyo ng hari at lahat ng mga bahay doon, pati ang mga tahanan ng mga kilalang tao. Para mas maintindihan natin kung gaano kahalaga sa mga Israelita ang templo ng Diyos. Until now po, no, wala silang templo ngayon. Until now, nananalangin sila, maitayo ulit yung templo ng Diyos. Kumpleto na sila meron na sila mga pulang baka, 3 buwan na construction lang, pero hindi nila maipatayo. Until now, lalo na nung panahon na ito, pride nila ito. And number 4, ito po, pag 1, 2, 3, go. Yan. Ibig sabihin po nito, dahil pinayagan ng Diyos na mawasak ang templo, na kung saan dyan nilagay ng Diyos ang kanyang pangalan, para dyan yung lugar na tinakda ng Diyos, sasambahin nyo ako dyan kayo mag-o-offer, ito po yung nangangahulugan na tinakwil na sila ng Diyos. At sa mga nakakaalam, alam naman natin, dahil po sa kasalanan nila. Sabi ko sa verse 12, chapter 1, wala ba kayong pakialam, mga magdaraan? Hirap na ganito'y inyo na bang naranasan? Ito'y parusa ni Yahweh dahil sa kanyang matinding puot. Galit na po ang Diyos sa kanila. Daang-daang taon na silang pinapadala na yung mga propeta. Ito na nga po, si Jeremiah na yung propeta na pinadala, binubugbog pa nila. Binubugbog po si Jeremiah dito. Muntik na siyang mamatay. Nilunulog siya sa balon. Ganyan po yung kanyang naranasan. Minsan napakahirap po. Pag gumawa ka ng tama, minsan ikaw pa mapapahamak. Diba? Minsan umawat ako nasira damit ko Kaya minsan traumatize ako pag may nag-aaway Sira yung damit ko, hindi ito yung polo. Bahala, magsuntukan kayo dyan. Ganyan. Diba? At marami yung mga ganyang mga eksena na napapanood natin sa balita. Minsan gumawa, pagsabihan mo yung kapwa mo, ay mali yan, mapapahamak ka, ikaw pa masama. Diba? Mga ganyan. Ganito po yung naranasan ni Jeremiah. Inutusan lang naman siya ng Diyos. Sabihin mo sa kanila, mapapahamak sila kapag hindi sila nagsisi. Pero, anong nangyari? Siya pa yung masama. At dahil doon, ayaw nyo makinig paparusahan ko kayo. Tinakwil na sila ng Diyos. Sabi ho sa chapter 2, verses 1 and 7, sa matinding galit ni Yahweh, ipinahiya niya ang Zion. Ibinagsak niya ang karangalan ng Israel sa araw ng kanyang puot. Nakalimutan niyang Zion ng kanyang tuntungan. Hindi po ito nangangalugan pag sinabi nakalimutan, yung nakalimutan, kundi kinalimutan ho talaga ng Diyos. Ang Diyos po, hindi po siya nakakalimot. Tapos sabi sa verse 7, itinakwil ni Yahweh ang kanyang altar, tinalikuran ang kanyang templo, ipinagiba niya sa mga kaaway ang mga pader nito. So talagang napakatindi pong pagsubok nito. Again, sabi natin kanina, pride po ng mga Israelita ito ng mga taga-Juda, yung templo. Feeling nila hindi sila pababayaan ng Diyos. Para magkaroon pa po tayo ng idea, kung gaano kahalaga itong templo na ito. Noong unang panahon po, pag nagkakaroon po ng gera, ang mga iba't ibang bansa, ganito po yung thinking nila. Di ba marami silang mga Diyos-Diyosan? Ang thinking nila, maglalaban muna yung mga Diyos-Diyosan nila. Kung sino yung mananalo na Diyos-Diyosan, yun yung bansang mananalo. Kaya, for example po, yung mga taga-Babylonia, tapos taga-Assyria, magkaiba sila ng Diyos. Ang thinking ng mga tao, maglalaban muna yung mga Diyos-Diyosan nila.
Kaya kung mapapansin ho natin sa 1 Kings chapter 20, meron po dito yung nag-away yung mga taga-Israel tsaka yung mga Arameans. Sa panahon po ni Ahab, natalo ng mga taga-Israel, yung mga taga-Aram. Sabi ng mga Arameans, siguro yung Diyos ng Israel ay Diyos ng bundok, God of the mountains. Labanan natin sila sa lambak. Baka matalo natin sila. Tapos natalo na naman sila doon. Ang sabi nila, ay siguro ang Diyos ng mga taga-Israel ay Diyos ng mga God of the hills, kaya tayo natalo. So ganun ho yung thinking nila. Kaya ito, nung natalo po yung mga Israelita, talagang pahiyang-pahiya sila kasi pinagmamalaki nila, ang Diyos nila kayang maghati ng dagat. Diba? Nakatawid yung mga Israelita nung panahon ni Moses. Ang Diyos nila, kahit nung panahon nila Joshua, naghati ng river. Maraming himala na ang ginawa ng Diyos ng Israel. Pero itong moment na ito, bakit walang himala? Pahiyang-pahiya sila dito. Pero pinayagan ng Diyos na ang kanyang pangalan ay mapahiya. Dahil in the first place, matagal na nilang pinapahiya sa pamamagitan ng kanilang mga paggawa ng mga kasalanan. At talagang napakalungkot nila. Kaya nung nasakop sila, talagang naramdaman nila, tinakwil na sila ng Diyos. Tinalikuran na sila ng Diyos. Gayunpaman, sa hopelessness ng Israel, ng Judah, at ni Jeremiah, ano po yung pinagkukuhanan niya ng pag-asa? Sabi ho dito, hopeless na rin pakiramdam ni Jeremiah, hopeless siya. Ito yung sabi sa verse 17. Lamentations chapter 3 verses 17 and 18. Sa mga hindi po yung Lamentations po, ang Tagalog ay panaghoy o yung matinding pag-iyak. Sa kadalasan ito po yung naririnig natin pag tayo ay namamatayan. Ito yung klase ng iyak na hindi mo makontrol hindi mo maitago. For example, ako po ayoko pong umiiyak in public Yun po yung aking personality. Pero yun nga nung namatay yung papa namin, nabuhos na nung pagdating ng libing at hindi mo na makokontrol yun. Panaghoy na yun, sisigaw ka na. Ito po yung panaghoy. Yung matinding iyak po ito. Na talagang ibinubuhos mo na yung wala ka nang mailuha sa sobrang daming iyak. Pero kaya ito po ay panaghoy kasi matindi po yung naranasan nila. Ito po sabi sa verse 17, Naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Pag ikaw ay nawalan ng pag-asa, wala ka lang ganang kumain. Dahil doon, namamayat ka. Wala ka ng kapayapaan. Diba? Bagamat sabi nila, ewan ko lang siguro, iba naman siguro yung depression. Sabi nila, mga babae daw, pag nade-depress, kumakain daw. Totoo ba yun? Ha? So, yes? Yes daw. Kaya daw, Pero dito, sa kanila, sila po yung nangangayayat. At saka dahil wala na nga rin po silang makain, pero ito po yung sabi sa susunod, kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Galing ho sa salita ni Jeremiah yan na wala na ang kanyang pag-asa kay Yahweh. Siya ang may sabi nito. Kasi nakikita niya na yung mga nangyari. Ito po normal na normal, talagang tao po talaga si Jeremiah katulad natin na kahit kilala natin si Jesus na makapangyarihan, na gumagawa ng himala, naniniwala tayo sa Kanya, pero dumarating din pala sa punto ng buhay natin na may parang nawawalan na ako ng pag-asa sa Diyos. Ba't dito po pumapasok ang salita ng Diyos? Kasi ito po yung sabi niya sa kasunod. Basahin natin verse napakaiksi lang nito. 1, 2, 3, go. Yun. Dudugtungan na lang natin. Sabi niya, nawalan ako ng pag-asa kay Yahweh. Pero sabi niya, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong. Ito yung sasagutin natin ngayon. Kaya nga sabi kanina, God's Word, source of hope. Kapag tayo ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag tayo ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, kapag tayo ay hindi nagbubulay-bulay, nagme-meditate ng salita ng Diyos, most likely, mas madali ka mawalan ng pag-asa. Katulad ni Jeremiah, si Jeremiah, hindi niya hinayaan yon. Titignan natin ano yung mga salita ng Diyos na maaari niyang meditate. Kaya, maging source of hope natin ang mga katangian ng Diyos. Makikita naman natin ito po yung naging pag-asa.
Ano po ba yung mga katangian ng Diyos na nakasulat din naman sa Biblia? Letter A, 1, 2, 3, go. God is rich in love. Sabi po ni, nabasa na natin to kanina, Lamentations chapter 3, 22-23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Steadfast love of the Lord never ceases. Pag niliteral natin, hindi tumitigil. At dito naaalala ko yung kantang Magbalik. Kasi yung kantang Magbalik parang hindi yung pag-ibig ng tao di ba? Ano ba yung lyrics nun? Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig. Sabi ko, nung naririnig ko yung kantang yon, bagamat yun ay maaring kinanta para sa tao, pero yung description ng love doon, mas bagay sa Diyos Ang Diyos lang ang kayang umibig ng walang tigil. Kasi tayo, the moment na mawala na tayo, tigil ang pag-ibig natin. Dumarating din yung point na nagsasawa ka, mga ganyan. Sabi, kaya nung narinig ko yung kantang yon, ang ganda nung lyrics niya, parang nakikita ko talaga yung kung paano ako mahalin ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos hindi tumitigil. Diba? Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. At dinugtong niya pa sa verses 32 and 33. Yan, basahin natin. 1, 2, 3, go. Verse 33. Hindi niya ikinatutuwang tayo saktan o pahirapan. No, nilinaw. Bagamat hopeless situation, yung nakikita ni Jeremiah at nang nararanasan nila, malinaw pa rin sa isip niya. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw. Bagamat siya ay nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Siguro dumarating sa point ng buhay natin na feeling natin, parang binagsakan yata ako ng kaparusahan ng Diyos. Parang tinalikuran na yata ako ng Diyos. Alalahanin ho natin ang salita ni Jeremiah. Bagamat ang Diyos ay nagpaparusa. Bagamat ang Diyos nagdidisiplina, hindi mawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi siya tulad ng tao kung umibig. Ang Diyos, ang pag-ibig niya ay unlimited. Hindi ho natin kayang sukatin from east to west. Diba? Napakalalim, napakalawak ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sabi natin kanina, God's Word, source of hope. Nung panahon na ito po, wala pa naman yung Old Testament. Ano po yung Bible na ginagamit? Sa mga nakakapag-aral ng discipleship, nung panahon nito, Torah pa po yung ginagamit nila. Pag sinabing Torah o Torah, ito po yung Pentateuch. Ano po yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Dahil nung panahon na ito, ang mga sulat nila Jeremiah, Isaiah, ay hindi pa naman talaga nagiging bahagi po ng Old Testament. Pero ito po, ngayon sabi natin, God's Word, source of hope. Saang bahagi po ng Pentateuch na kumuha ng inspirasyon na nagpapatunay na ang Diyos talaga ay punong-puno ng pag-ibig. Nandito po yan sa Numbers chapter 14, verse 18. Diba? Naalala ni Jeremiah, bagamat kami napaparusahan, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ito po yung sabi, basahin ho natin. 1, 2, 3, go. The Lord is slow to anger, abundant in loving kindness, forgiving iniquity and transgression. Hindi, yung English na lang yung binasa ko kasi nga, hindi masyadong lumitaw yung salitang pag-ibig. Pero dito, the Lord is slow to anger. Akala natin ng Old Testament, ang Diyos ay madaling magalit, matindi magparusa. Pero kung iintindihin natin to, daang taon po ito na nagpadala ang Diyos ng propeta sa mga taga-Israel bago niya ibinagsak yung kaparusahan. Kaya totoo po ito, ang Diyos po ay slow to anger. Tapos, abundant in loving kindness at nagpapatawad ng mga kasalanan. Sabi ko sa susunod but He will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generations. Bagamat ang Diyos po ay punong-puno ng pag-ibig, ang Diyos po nagpaparusa.
Pero bago niya parusahan, nagbibigay siya ng warning. Talagang ayaw nilang tumalikod sa kasalanan, ayaw nilang magsisi. Pinarusahan na sila ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang po Diyos ng pag-ibig, ang Diyos po natin ay Diyos po ng katwiran at hustisya. Yun po ang dapat na maunawaan natin. So, God is rich in love. Ito po yung naging source of hope ni Jeremiah at ng kanyang mga kababayan na maaring nakikinig pa sa kanya. Siguro nung panahon na ito, ay na-realize na nila na, ay tama pala si Jeremiah. Dapat pala nakinig kami. Diba? Kung maalala natin, yung mga kababayan niya, yung mga magagaling, yung mga may silbi, ay dinala saan? Sa Babylonia. Sino-sino yun? Diba? Sila Daniel, sila yung tatlong kaibigan niya, and even si Ezekiel kasama rin po doon na pinatapon. So, talagang gayon pa man, ito po yung rich in love. Pangalawa pong katangian ng Diyos na naging source of hope po, na dapat maging source of hope din natin. 1, 2, 3, go! Nabasa na natin kanina, kahabagan ng Diyos ay walang kapantay. At ito po yung sabi sa verse 28, kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Magtiis lamang po tayo at maghintay. Sabi sa 29, siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Kapag tayo po ay nakakaranas ng matinding pagsubok, pag dumating tayo sa punto ng buhay natin na wala na tayong pag-asa, imbis na sisihin mo ang Diyos, magpakumbaba ka. Imbis na pagalitan mo ang Diyos, Panginoon, mahal mo ba talaga ako? Bakit ganito? Pinayagan mo yung mangyari sa buhay ko. Minsan kasi pag may pagsubok sa buhay, imbis na tayo lumapit, dalawa kasi yan is either ikaw ay mapalapit sa Diyos or lumayo ka sa Diyos kasi nagalit ka. Diba? Minsan sabi mo kung kailan ako nagde-devotion, tsaka naman dumating yung matinding pagsubok. Naalala ko nung nasa kami, no, nasa Cardona, nagpipray ako, Lord, sana bagong Kristiyano pa lang ako noon, magkaroon kami ng makabasa naman ako ng Old Testament kasi nabasa ko niya yung New Testament. Tamang-tama na, meron kaming kaibigan noon. Yung nagmamanicure, nakalimutan ko pangalan yung nagmamanicure. Dakdak daw yung pangalan, Dakdak. So, kasi madaldal talaga, kaya siguro Dakdak yung pangalan. Pero, hiniram ko yung Bible. Tapos, yung nasa kaligitnaan na ako ng Old Testament, ang tinding, grabe naman pagsubok to kung kailan ako nagbabasa ng Bible. Talagang yun nga yung panahon na 20 pesos, isang linggo nagkasya. Diba? Pero ang Lord po ay nag-provide. Alam nyo na yung kwento doon. Dahil may lamay, nakikikain kami ng panahon na yun. So, ang Diyos po ay talagang, yung minsan kung kailan lumalapit ka sa Diyos, tsaka naman parang tumitindi yung mga pagsubok. Huwag ho tayong magtampo. Bagkus magpakumbaba ho tayo. Sabi ho dito sa verse 30, tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Sapagkat, sabi ho sa verse 31, basahin natin, 1, 2, 3, go! Yan. At ito, naintindihan to ni David eh. Di ba nung hinahunting siya ni Absalom? Tapos meron si Shimei yata yung pangalan niya. Hinahamak niya si David. Yan kasi, pinatay mo. Kinalaban mo si Saul. Tapos dinura-duraan niya si David. Naalala yung story na yon. Tapos tatagain na siya nila Joab. Pero sabi ni David, cool ka lang. Hayaan mo siyang ako'y pagsalitaan ng masasakit. Baka ako'y kahabagan ng Diyos. Yun yung naging reaction ni David. Imbis na gumante, nagpakumbaba si David. Tatandaan ho natin, ang Diyos po natin mahabagin. Hindi kanya matitiis. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka matitiis ng Diyos. Yan. Hindi ka matitiis ng Diyos. At ito po naiintindihan. Ngayon, saan hong salita yon? Sa Pentateuch. Mababasa natin yon sa Deuteronomy chapter 4 verse 31. Sabi dito, siya ay mahabagin, hindi niya kayo pababayaang malipol sapagkat hindi niya kalilimutan ang kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno. Kung babalikan po natin yung Deuteronomy, no, yung context po nito, yung kabuuang aklat, nagbigay po si Moses, sa pamamagitan siyempre ng Diyos, na mga sets of blessing and curses. Yung mga pagpapala at mga sumpa. Pagpapala kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, sumpa naman kapag ikaw ay sumuway sa Diyos. At ito nga, nang naranasan ng mga taga-Israel ngayon, ng panahon ni Jeremiah, sumpa po yung naranasan nila. Kasi sila po ay tumalikod sa Diyos. Pero, pinagpauna na ng Diyos.
mahabagin ako. Hindi ko kayo kalilimutan. Tutuparin ko yung pangako ko sa mga ninuno ninyo. Sino yun? Sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob. At yun yung pinanggagalingan ng pag-asa ni Jeremiah na ipinapasa niya sa mga kanyang kababayan. Nangako ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan, mahabagin ng Diyos. God is merciful. Tatandaan ho natin, nung nag-minister po si Lord Jesus Christ, lagi hong motivated by love and mercy. Mapapansin niyo ba yun? Minsan, nangangaral siya. Ano nangyari? Nagugutom yung mga sabi ng mga apostol niya, paggabi na, pauwiin na natin sila, nagugutom sila. Ano nangyari sa kanya? Di, paupuin niyo sila, tagpi-50, pakainin natin. Naawa siya, ayaw niya pauwiin ng gutom. Mahirap umuwi ng gutom, yung nanginginig ka, parang, baka hindi ka, nung panahon to, walang tricycle. Walang jeep. Maglalakad ka. Kilometro ang layo. Minsan, pabundok pa. Nung minsan, yung nanay, namatay yung anak, naawa si Lord Jesus Christ, binuhay yung bata. Si Lord Jesus Christ, nagmi-minister siya sa motivated by love and mercy. Tatandaan ho natin, at itong love and mercy na ito ay mararanasan din po natin, ipinaparamdam po ng Diyos sa atin. At pangatlo pong katangian ng Diyos na dapat ho nating maging pag-asa. 1, 2, 3, go! Ito po yung nasa verse 23. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ang katapatan ng Diyos, napakalaki, napakadakila, kung paano ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbamaliw, ang kanyang habag ay napakalawak, ang kanyang katapatan, tutuparin niya po yan nung kanyang sinabi. Ano po sabi sa Numbers 23:19? Ang Diyos po ay hindi tulad ng tao, na kapag nangako, di ba? Ang Diyos kapag nangako, tutuparin niya. Kung ano yung sinabi niya, kung ano yung pangako niya, tutuparin niya po yan. Ang Diyos po hindi siya nagsisinungaling tulad ng mga politiko. Ano na ngayon, di ba? Mag-e-election na. Maging matalino naman tayo sa pagboto, no? Ewan ko na lang kapag hindi pa tayo natuto. So mag-research ho tayo ng mga iboboto natin. Huwag ho tayo basta-basta maniniwala sa mga matatamis na salita. Mag-research ho tayo sa background nila. Actually, si Pastor Joe, pagka nire-research niya pa yan bumuboto nga yun ng mga hindi natin kilala kasi nire-research niya yun, So, gayon, back to the topic, ang Diyos po hindi tulad ng mga politiko. Kapag nangako siya, tutuparin niya. Sabi ho sa Isaiah, di ba? Kung ano yung bukang bibig ng Diyos, hindi yun babalik sa Kanya na hindi magaganap yung Kanyang sinabi. God is faithful. Kung ano ang pangako niya, tutuparin niya. Nung nangako siya, kina Abraham, kina Isaac, kina Jacob, na hindi niya pababayaan ng kanilang lahi, yun po ay naging inspirasyon, naging motibasyon, naging source of hope ni Jeremiah. Nangako siya sa mga ninuno namin. Tapat ang Diyos, tutuparin niya ito. At ito po yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness to 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Kahit 1,000 generations pa yan, tutuparin ng Diyos. At ito po yung dahilan bakit ho ngayon, until now, ang Israel po nakakasurvive Ang dami hong kaaway ng Israel ngayon, sunod-sunod. Kalaban niya yung Houthis, kalaban niya yung Hezbollah, yung taga-West Bank, Palestine, Iran, Syria, Lebanon, ang dami akong kaaway. Dumating pa sa punto na pati ngayon kasi may peace treaty na sila ng Egypt, dati din Saudi Arabia, ang dami lahat ng nakapaligid doon, kaaway niya. Tapos may mga Muslim din doon sa loob ng bansa na yon. Pero until now, bakit sila nakakasurvive? It's not because dahil high-tech sila, sapagkat ito po ay kasama nila ang Panginoong Diyos. Napakarami hong himala ang ginawa ang Diyos sa bansang Israel. Kaya hanggang ngayon, nakatayo pa rin sila, isang bansa pa rin sila, na kahit po ngayon, kung mga nakapabalita, wanted po si Netanyahu, siya po yung Prime Minister ng Israel, wanted siya ng UN Pag sinabi hong wanted, halimbawa po, dahil tayo member ng UN, nasa atin yung kung susundin natin yung utos ng UN, pag pumunta rito yung kanilang Prime Minister, arestuhin natin, isuko natin sa Pwedeng ganun. Kasi wanted Kasi nga, sunod-sunod yung mga pambobomba na ginagawa. Sila daw pumapatay ng mga walang pakundangan. Pero ang point po natin dito, ang Israel walang kapayapaan
until now dahil po napapaligiran sila ng kaaway. Pero bakit ho sila nakatayo pa rin, matatag pa rin? Hindi ho dahil high-tech sila, hindi ho dahil magagaling. Given na yon, binigay ng Diyos yung karunungan sa kanila. Dahil po kasama nila ang Diyos. Dahil po tutuparin ng Diyos ang pangako sa kanila. Naalala nyo nung wawasakin na ng Diyos yung bayan niya nung sila'y naglalakbay sa Sinai, nung panahon ni Moses. Tumabi ka dyan, Moses. Wawasakin ko na yan, mga matitigas ang ulo. Anong ginawa ni Moses? Nag-intercede siya. Kung wawasakin mo tong mga tao na to, patayin mo na rin ako. Tapos sabi niya, alalahanin mo yung pangako mo kina Abraham, Isaac at Jacob. Naalala ni Moses. Ang Diyos po, faithful siya. Tutuparin niya kung ano yung sinabi niya sa kanyang salita. Pero may condition po, no? Ito po, God is faithful who keeps His covenant. Kailangan no tayo maging faithful din. Kasi may kasunduan tayo eh. Gusto mong mapagpala ng Diyos, pero gusto mo, kabig ka lang ng kabig. Wala kang gagawin. Meron ka rin gagawin. May kasunduan tayo. Ano po yung kasunduan natin? Diba? Ginawa nating Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Panginoon natin siya. Siya dapat masusunod sa buhay natin. That's our covenant na meron tayo sa Panginoong Jesucristo. So again, ito po yung naging source of hope nila Jeremiah. Pang-apat, 1, 2, 3, go. Ang Diyos ay nagmamalasakit. Sabi ho sa verses 34 and 36, hindi nalingid kay Yahweh, alam ni Yahweh yung sitwasyon nila. Kung naghihirap ang ating kalooban, maging ang ating karapatan kung tayo'y pagkaitan. Kung ang katarungan ay hayagang tinutuya, siguradong si Yahweh ay hindi nagpapabaya. So naniniwala si Jeremiah na si Yahweh, alam niya yung sitwasyon namin. Maaaring ganun siguro minsan sa punto ng buhay natin na hindi natin naiintindihan. Bakit kaya pinayagan ng Diyos yung ganitong klaseng pagsubok? For example po, no, si Job. Wala naman siyang idea eh. Nung siya ay pinayagan na mamatayan ng mga mahal sa buhay, mga anak, mawalan ng mga ari-arian, at sa kaluduluhan, ay siya po ay nagkaroon ng maraming pigsa sa buong katawan. Wala naman siyang idea nun. Hindi niya naman nakita yung ginawa ni Satan eh. Pero, bagamat hindi niya naiintindihan, ano yung sabi niya, di ba? Hindi ako magkakasala, magpupuri pa rin ako. Sabi, ang Diyos has the power to give and take away. Hubad akong naparito sa mundo, hubad akong mawawala. Galing ako sa alabok, babalik ako sa alabok. Na-recognize pa rin ni Job yung sovereignty, yung lordship ni Yahweh. Bagamat hindi mo naiintindihan. Kasi alam nyo po, ang story po sa Job, ito po ang pinapakita dito. Kasi walang kasagutan eh. Bakit kaya pinapayagan ng Diyos yung mga pagsubok? Hindi ho nilinaw dun sa Job. Ang point lang dito, kahit hindi mo naiintindihan yung pagsubok na nararanasan mo, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Yun ang pinaka-point dito. At sabi ho dito sa verse 57, nilapitan mo ako nang ika'y tawagin ko. Sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. Tinulungan mo ako, Yahweh, iniligtas mo ang aking buhay. Dahil ho ang Diyos ay nagmamalasakit. Maaring saktan ka niya ngayon, parang mga magulang. Di ba sabi ho sa Proverbs chapter 3 verses 11 and 12, Hebrews chapter 12 verses 9 to 11, ang ating Diyos po ay tulad ng isang ama na nagdidisiplina. Sa mga magulang po, whether ikaw ay tatay or nanay, isa sa pinakamahirap po na siguro masakit na yung didisiplinahin mo yung anak mo. Na hindi ka naiintindihan ng anak mo, pero kailangan mong disiplinahin. Minsan kailangan silang mag-grounded, kailangan minsan mapalo, masaktan. Huwag naman yung abuse, iba yun. Para ho sila'y maturuan natin. Ang Diyos po nagpaparusa, nagdidisiplina din para tayo ay matuto. Gayon pa man, sigurado ando doon yung pagtulong. Naalala ko dati, minsan na pagalitan ako ng papa ko, di naman kasi namamalo yung papa namin pero napalo ako. Pagkatapos noon, may suhol, piso. Malaki po piso nung unang panahon peace offering. Ako naman, medyo mabait-baitan naman ako, di ko naman tinatanggap nung panahon na yon. At painipon ko noon. Malalaki pa po yung piso noon, yung mga kalabaw-kalabaw, yung mga 25. Malalaki pa po pera nung unang panahon. So yun po. So ngayon, saan kaya nahugot ni Jeremiah na ang Diyos po ay nagmamalasakit? Exodus chapter 3 verses 7 to 8.
Sinabi sa kanya ni Yahweh, maaaring naalala niya ito, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap, ito po yung nagsasalita rito, si Yahweh, no? Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. So napakahalaga po na tayo ay babalik sa salita ng Panginoong Diyos. At maaring ito yung bagay na naalala ho ni Jeremiah at nang pinapaalala niya rin sa kanyang mga kababayan. Bagamat feeling natin tayo pinabayaan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Feeling lang natin yon kasi resulta to ng kasalanan natin. And lastly po, ang Diyos po ay 1, 2, 3, go. God is provident. Alam mo yung salitang providence, ano? Para mas maipaliwanag natin yung salitang providence, yung sa Romans chapter 8 verse 28. 'Di ba? Yung bagamat ang lahat ng nangyayari, kahit pangit 'yan, all things work together for good. Ang Diyos po kaya niyang baliktarin yung turn curse into blessing, 'di ba? Sadness into joy. Yung pagpapala kaya niyang ibigay sa iyo kahit na parang walang pagpapala ngayon. Ito po yung talagang naniniwala siya. Sabi ho dito sa verse 37, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Pinayagan ng Diyos na sila'y mapahamak bilang ito po'y disiplina, kaparusahan para sila'y manumbalik. Sabi sa verse 38, nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Ang Diyos po ay makapangyarihan, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kaya pag tayo ay nasusubok at hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari ngayon, bakit pinapayagan ng Diyos? Isuko na lang natin, Lord, hindi ko po naiintindihan bakit po ganito yung nangyari. Pero sinusuko ko na po sa iyong mga kamay ang aming buhay. Di ba? Siguro, isang magandang halimbawa dito, hindi natin alam, nung bigla ang kinuha ng Panginoong Diyos, si Pastor Joe, hindi natin maintindihan yun eh. And until now, siguro, hindi pa rin natin masagot. Until now, meron din akong tanong sa Diyos eh, bakit kaya yung papa ko, kinuha mo, nawala na, 15 years old ako. Until now, question ko po yun ngayon, 39 years old na ako. Pero sabi ko nga, yung tanong na yun, hindi yun sapat para ako ay mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Maiiwanan ko na lamang na katanungan yan. Sabi ko sa Deuteronomy 29:29, may mga bagay, may mga sikreto na para sa Diyos na lang yun, hindi na para sa atin. Dito nga po masusubukan yung ating pananampalataya eh. Na kahit hindi mo naiintindihan, naniniwala ka. Na kahit hindi mo naiintindihan, mananalangin ka pa rin. Na kahit hindi mo naiintindihan, sasamba ka pa rin. Kaya napakahalaga ho, no? Babalik tayo sa salita ng Diyos na magpapaalala sa atin, this is God. Sabi ho sa Genesis 50:20, at sigurado alam din ni Jeremiah yung story na ito. Sabi ho dito, no, ni Joseph sa kanyang mga kapatid, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami ngayon. You meant evil against me, but God meant it for good. Ang Panginoong Diyos, kayang-kaya niya pong baliktarin yung sitwasyon. Kagaya po na napanood nating patotoo kanina. Mayaman sila, may bahay, maraming sasakyan, pero bumagsak ang kanilang negosyo. Hanggang sila na nabaon sa utang 3 million. Meron ba dito may utang 3 million? Wala, no? Mga 20-20 lang. So, ano man yung sitwasyon natin, lapit tayo sa Diyos. Nung sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, nakabangon sila. Kaya nga po, ano po yung dapat nating gawin? Ito na po, nasa dulong bahagi na tayo. Dapat na gawin natin sa hopeless situation. Alam na ho natin yung kanta ni Wency Cornejo. Kilala niyo ba yun? Nais kong... Diba? Ano yung nasa chorus nun? Diba? Habang may buhay, may pag-asa. At alam na po natin, isa ho sa mga katangian ng Diyos, ano yung tawag sa Kanya? God is life. Bagamat ang tinutukoy po sa habang may buhay, habang ikaw ay humihinga, pero tatandaan ho natin, sino po ba ang source of life? Ang Diyos. Bakit? Kasi siya mismo ay buhay.
Wala hong kamatayan sa Kanya. So habang ang Diyos ay kasama natin, habang ang Diyos ay buhay, which is, hindi naman siya mamamatay, lagi hong merong pag-asa. Ano po yung dapat na gawin natin sa hopeless situation? Sa liwanag po ng Lamentations pa rin, chapter 3, tignan natin. Letter A. 1, 2, 3, go. Yan, sabi ho dito sa verses 39 to 40, bakit tayo magrereklamo kapag tayo pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? Minsan nagrereklamo ka, nagpe-pray, Lord, sana pumasa ako, sana pumasa ako. Tapos bumagsak ka, hindi ka naman nag-review. Lord, bakit kaya nabaon ako sa utang? Utang ka ng utang eh. Bago yung cellphone ng classmate ko, bili din ako ng cellphone. Lord, kapos na ako. Akala ko ba ikaw ay provider? Libre ka ng libre sa mga kasama mo. Di ba? Minsan, masama din yung sobrang palibre ng palibre. Isipin mo rin yung sarili mo, pamilya mo, palibre ka ng palibre sa mga kaibigan mo, pamilya mo, pinapabayaan mo. So, di ba? Merong mga ganun na minsan, sinisisi natin ang Diyos, kinakalimutan natin. Lord, bakit ako nagkasakit? Naglilingkod naman ako. Puyat ka ng puyat eh. Lord, bakit kaya? Ang dami mong tanong. Tingnan mo muna, siyasatin mo muna yung sarili mo. Baka naman ikaw may problema. Lord, lagi na lang akong inaaway ng asawa ko eh. Tingnan mo naman, baka naman paniselfon ka sa bahay nyo. Baka hindi ko naman tumutulong. Minsan ganun tayo sa Diyos eh. Ang dami natin reklamo. Lord, bakit kaya kapos na kapos kami? Laging sarado kamay mo eh. Hindi natin, lahat na lang pagsisisi, nakikita agad natin sa Diyos o sa kapwa. Pero tayo, yung sarili natin, hindi natin muna tinitignan. Tignan mo muna yung sarili mo. Dito po nga po sabi po ni Ate Tess, kapag ka nakakarinig ka ng puna, imbis na magalit ka, tignan mo muna yung sarili mo, baka naman may punto. Baka tama naman. Ganon din po, pag nakakaranas tayo ng pagsubok, imbis na magtampo ka agad sa Diyos, Lord, kaya, may ginawa ba ako? Sabi dito, siyasatin nyo muna yung sarili nyo. Sabi sa susunod na verse, siyasatin natin, suriin ang ating pamumuhay, at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Again, pinayagan ng Diyos lahat ng kasamaan, lahat ng sumpa ng panahon na ito dahil sa kanilang kasalanan. At ito din po yung dapat nating maging tugon. Kapag dumating tayo sa hopeless situation, siyasatin mo muna yung sarili mo. Saan ka ba nagkulang? Ano ba yung ginawa mo? At sa kadulod-duluhan, manumbalik tayo sa Diyos. Di ba? Yung prayer, search me, O God. Search my heart, O God. Suriin natin yung sarili natin. Mag-meditate ka sa salita ng Panginoong Diyos. At syempre, susuriin natin ito ng mapagkumbabang puso. Alisin muna natin yung, Lord, naglilingkod naman ako eh. Lord, lagi naman ako nagdi-devotion. Tama na yon. Pero tatandaan ho natin, lahat ng nararanasan natin because of the grace of God. Hindi ho natin maipagmamalaki na nagdidibo tayo. Lagi ako bagamat mahalaga po yun, sinasabi ko po, ang point po natin, lahat po ng ginagawa natin, kahit yung paglilingkod, pagbabasa ng Bible, pag-worship, lahat po yan mahalaga. Pero sa harapan ho ng Panginoong Diyos, wala ho tayong maipagmamalaki. Wala ho talaga tayong maipagmamalaki kasi kakarampot lang yan eh. Hindi nga ho natin kayang tapatan yung mga ginawa ng Panginoong Isus eh. Humility. Alam mo si Jeremiah, pwede nga siyang magmayabang dito. Bakit? Hindi niya ho ginawa. Siya lang naman ang mensahero ng Diyos. Pero kung mapapansin mo, ano yung lagi yung sinasabi? Nagkasala kami. But technically, kung titignan natin, hindi naman siya kasama dun ah. Siya nga yung sumusunod sa Diyos, siya nga yung nangangaral eh. Pero hindi siya nagmalaki. Lord, nagkasala yung mga kababayan ko. Wala siyang sinabing ganun. Ano sabi niya? Nagkasala kami. Ibinibilang niya yung sarili niya. So, imbis na tayo, magmalaki tayo sa harapan ng Diyos, suriin natin yung sarili natin. Lord, bakit kaya nangyayari ito? Pangalawa ho, na kailangan natin gawin. 1, 2, 3, go. Sabi ko sa verses 41 and 42, dumulog tayo sa Diyos at tayo'y manalangin. Kami nagkasala at naghimagsik at hindi mo kami pinatawad.
tayo po'y dumulog sa Diyos, lumapit. Pagkatapos nating suriin yung sarili natin, na-realize na natin, pinaunawa na ng Lord yung pagkakamali natin, lapit na tayo. Manalangin tayo sa Kanya. Manumbalik tayo sa Kanya. Sabi dito sa verse 42, kami nagkasala at naghimagsik, at hindi mo kami pinatawad. Ano po ba ang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos? Maaring unang sagot natin, wala. Pero merong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi natin naihingi ng tawad sa pangalan ni Jesus. Kahit anong bait natin, kapag tayo ay hindi humingi ng tawad sa Diyos, at hindi tayo humingi ng tawad sa pangalan ni Jesus, ang kasalanan po natin hindi mabubura. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, if you confess your sins, diba? God is faithful, He will forgive and cleanse us from all unrighteousness. Sabi sa John chapter 1 verse 29, si Jesus ang kordero ng Diyos, the Lamb of God, who takes away of the sins of the world. Ang tanging paraan para mapatawad po yung kasalanan natin sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Diyos at sa paglapit sa pangalan ni Jesus. So kung meron mang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, kapag nag-fail po tayo doon. Si Pablo nga, pinatawad ng Diyos mamamatay Kristiyano Lahat ng kasalanan ay kaya patawarin ng Diyos. Pero ang pinupoint nga po ni Jeremiah dito, ubos na yung timeline na ibinigay ng Diyos sa kanila, hindi pa rin kayo nagsisi. Ito na, paparanas ko na sa inyo, sasakupin na kayo ng mga taga-Babylonia. Pero dahil naranasan na nila yon, matuto kayong dumulog sa Diyos. And lastly, ano yung kailangan natin gawin? 1, 2, 3, go! Alalahanin mo ang katangian ng Diyos. Nasubukan nyo na mag-pray na, Lord, you are powerful God, kaya mong gawin ang lahat. Napakaganda po ng panalangin na yon. Si Ate Tess, isa pong sa naalala ko sa kanya, pag nagpipray siya, yung scriptural prayer. Di ba po tatay mo yan, may si Ate Tess mag-pray na she will quote from the Bible, Lord, sabi ng inyong salita, ganito, ganyan. Nire-remind mo yung sarili mo. At powerful pa yon. Maganda isama natin yon sa panalangin na pag tayo nananalangin. Bawa, kapos na kapos ka, Lord, I know you are God who provides. So, babasahin mo yung sabi sa Genesis, na kayo po you are the God who provides, provider namin kayo, pangangailangan namin, sabi Philippians chapter 4, verse 19, mayaman kayo, kaya nyo ibigay. May sakit ka, Lord, kayo po yung Diyos na nagpapagaling. I-remind mo yung sarili mo. At ito nga po yung naging source of hope ni Jeremiah. At babalikan ko po yung binasa natin kanina mula sa 17, 18, and 21. Naglaho sa akin ang lakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kalagayahan man, kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Gayon may nanumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong, yun na nga, yung binanggit natin kanina, na ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, ang Diyos ay mabiyaya, ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ang Diyos ay nagmamalasakit. Napakarami pa po kung iisa-isahin pa natin yan. Lilima lang yung binalikan natin. At bilang conclusion, basahin natin. Conclusion. 1, 2, 3, go. The Word of God is our source of hope. Next. And read, study, meditate, believe, and live on it. Basahin natin, mag-aral tayo, magbulay-bulay tayo, maniwala tayo dito, isabuhay po natin ang salita ng Panginoong Diyos. Ito po yung last verse na gusto ko pang i-share sa inyo. Alam natin, Jeremiah chapter 29, verse 11. Pero mas maganda maintindihan natin yung context. Sabi dito sa verse 10, subalit ito ang aking sinasabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag, ibig sabihin po, nung panahon na nasulat na po ni Jeremiah yung Lamentations, so after 70 years, babalik kayo. 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo, tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Nangako ang Diyos, babalik kayo after 70 years. Ito nga po nung nangyari ito nung panahon nila King Cyrus na ito. Diba sila Ezra, bagamat sila Ezra, mas matagal na una sila Zerubbabel, to be specific. Pero mababasa natin sa Book of Ezra and Nehemiah, nung bumalik na sila, 70 years na po yun.
Tapos sabi ho dito sa verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. For I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Minsan nagagamit natin ng mali ito. Ay, gusto ng Diyos maging mayaman tayo. Pero binibigyan linaw dito. Pinaparusahan sila nung panahon na ito, naghihirap sila. Pero ang pinapaalala ng Diyos, ito talaga ang gusto kong gawin sa inyo. Pero dahil hindi kayo sumunod. At ganun din po, maganda po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Iba-iba tayo ng misyon. Iba-iba tayo, iba-iba ang topos o yung specific plan ng Diyos sa buhay mo. Pero lahat po tayo, kung tayo ay mananatiling tapat sa ating Panginoong Diyos, mananatili tayong mananampalataya sa Kanyang salita, sa Biblia, sa Kanyang katangian, maniniwala tayo sa Kanya, ang pagpapala po ay mararanasan natin. Sa pagtatapos, ito po, sabi ho dito, no, nung 2020, ano po yung nangyari? People draw hope from Scripture. Bible sales increased amid COVID pandemic. Sold out po yung Bible nung panahon ng pandemic. Natuto pong lumapit ang mga tao. Minsan, di ba, ganyan naman? Kung kailan ikaw nasusubok, tsaka ka natututo mag-pray. At hindi lamang basta pray, nangangako ka pa. Pero pagka nakalagpas ka na, bahala na. Ang Diyos naman ay mabiyaya naman siguro. Pero sabi ho ng Diyos, hindi siya nakakalimot kung ano yung pinangako mo. At ito po sa Fox News. Coronavirus outbreak spurs record Bible purchases. People are looking for hope. Ano po yung common na salita lumitaw sa balita? Yung salitang hope. Naiintindihan ng mga tao. Ito po, take note. Yung mga bumibili po ng Bible na ito, hindi po lahat mananampalataya kay Kristo. Pero naiintindihan nila ang salita ng Diyos, the Bible is a source of hope. Naintindihan nila. Ano ba nangyari nung panahon ng pandemic? Lahat naman tayo, naranasan natin ito, di ba? So, sobrang hopeless ng mga kababayan natin na kahit bawal lumabas sila. Kasi wala na silang makain, hopeless na sila, nagugutom na yung mga anak namin, nagugutom na yung pamilya namin. Magkamatayan na tayo, ikulong nyo na kami. Sobrang hopeless na. Ewan ko kung sa inyo merong ganong naranasan, na wala na kaming makanon, gagawin namin. At itong mga taong ito na bumili ng Biblia, bakit sila bumili? Naghahanap sila ng pag-asa. Kung ang Diyos po ay hindi natin kasama, kung ang Diyos po ay hindi mabiyaya, siguro, hindi natin malalampasan yung pagsubok ng COVID-19. Meron nung tinatawag na common grace. Pag sinabi mong common grace, ito po yung pagpapala o yung biyaya ng Diyos na ipinaparanas niya sa lahat ng tao, mananampalataya man o hindi. Halimbawa, sinabi ni Lord Jesus Christ, yung ulan, ipinaparanas niya sa parehong masama at mabuti. Provision ng mga pangangailangan, lahat yan ay pinaparanas niya, mananampalataya o hindi. At ito po yung nararanasan natin. Pero again, kung itong mga taong ito, na marami sa kanila ay hindi naman mananampalataya, ay naintindihan nila. God's word is the source of hope. Paano pa kaya ikaw? Ikaw na nakakaintindi ng katangian ng Diyos, na nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, na nakakaunawa sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, mas lalo dapat tayong kumapit sa Kanyang salita at kilalanin na talaga ang salita ng Diyos will be our source of hope. I invite everyone na tumayo at awitin ho natin yung living hope. Panginoong Diyos, hallelujah. You are our living hope, O God. Maraming salamat, O Panginoong Diyos. Salamat, O Panginoong Diyos, sapagkat kilala niyo po ang bawat isang naririto. Nakikita namin, marami sa kanila nakangiti, but deep inside, ang puso nila ay umiiyak.
marami dito umattend, Panginoong Diyos, pansamantalang iniwan ng mga pagsubok sa kanilang bahay. Lord, maraming salamat po sapagkat hindi niyo po kami bibiguin. Pag sinabi namin ang salita ng Diyos ay aming pagmumulan ng pag-asa, ito po ay totoo. And we have the Lord Jesus Christ, our source of hope. Thank you, Jesus.